Hello. Good morning po sa lahat ng nakikinig at sa lahat ng maaring maabot ng message na titingnan natin ngayon sa ating Congregational Bible Study. So bago natin titingnan itong topic about godly living in a perilous world, hayaan niyo po muna na hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu Santo upang siyang magbigay ng kaliwanagan sa ating puso at kaisipan sa lahat ng ating mapapakinggan. Father, in Jesus' name, we lift up this time of hearing your word, of hearing your voice. Give us understanding, our Father, that your word that we really need in today's situation, it will sink deeper in our heart, Lord. What we need right now is faith for us to overcome the pressures that we are experiencing in this world because of pandemic. Thank you, our Father. Bless your word today in Jesus' name. Amen. So, tiyak kong lahat kayong nakikinig ngayon ay mag-a-agree sa sasabihin kong ito. We are now living in a perilous time, a time na kung saan laganap yung tinatawag natin na fear. Pag tinignan nga po natin ang sitwasyon ngayon, nothing is really safe. Kahit saan ka man pumunta, kung makalingat ka, may posibilidad na may mangyari sa'yo na masama. This is also a time of lawlessness. At actually sa Bible, ang sinasabi ng lawlessness, this is a kind that abounds more. Kung may kasamaan na nangyari noon, ngayon sa ating kapanahunan, ang description ng Bible, lawlessness will abound more. At dahil dito, maaring ito po ay magdulot sa atin ng more pressure. Pag tiningnan nga nating mabuti, ang end time situation, ito ay isang sitwasyon na talagang parang create para pahirapan lalo ang mga Christian dahil nahadlangan nito ang ating makadiyos na pamumuhay. Pag tiningnan natin ang Revelation chapter 12 verse 12, si Satanas daw ay double time. At kung siya ay double time, ano ang purpose niyan? Hindi yan para pahirapan ang kanyang mga kampon. Tiyak ang pahirapan niyan ay yung mga tao na lumalapit at gustong lumapit sa Diyos. Kaya makikita natin na ang end time situation ay para hadlangan, para lalong pahirapan yung mga tao na gustong lumapit sa Diyos. And because of this, dear brethren, now there is a tendency that you might neglect a godly life. Huwag naman sanang mangyari ang bagay na nasabi ko sa ngayon. Alam niyo, mga kapatid, ang nabanggit ko sa inyo na sitwasyon ay maaring isa sa mga dahilan kung bakit, alam niyo mga kapatid, ang mga nabanggit ko na reason ay isa sa maaring dahilan kung bakit ito ang mga naging concern ni Lord sa last days. Ano ang mga concern nito na makikita natin sa Bible, the Lord, sa last days? Sa Matthew chapter 24, verse 12, ito ang ating mababasa. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. So isa sa mga concern ng Diyos, there could be lack of love in the last days. At sa Luke chapter 18, verse 8, second part, ito ang ating mababasa. When the Son of Man comes, will He really find faith on earth? Na ang ibig sabihin, there might be a lack of faith on the part of believers on the last days. Now, if you consider yourself a Christian but not living in love and faithfulness, then there might be a tendency that you could not live a life that is with confidence. Now, ulitin ko pong sinabi ko If you consider yourself a Christian but not living in love and faithfulness, then you could never live a life with confidence. Now, in relation to our present condition, let's study the case of Joseph and find out how he lived when life is so hard and unfair. Pero ang gusto ko na makita ninyo dito, ang general idea ng ating titingnan, ang mga nangyari na pangit, ang mga naranasan na hindi maganda ni Joseph ay hindi dahil nagkasala siya. At hindi rin yan dahil sa nagpakasama siya. Okay, tingnan natin yung kabuuan ng naranasan ni Joseph.
Well, si Joseph, ayaw man niyang mapapunta sa Egypt, pero napapunta siya doon. So makikita natin dyan that Joseph was locked down in Egypt. Pagdating niya sa Egypt, makikita natin dyan na wala siyang napupuntahang Christian gathering. Walang Christian church doon at lalong walang online Bible study or online worship service kagaya ng ating ginagawa sa ngayon. Ito pa ho, si Joseph walang pastor na nagtuturo sa kanya. Wala rin siyang kasamang Christian na maaring malapitan para hinga ng tulong o hinga ng prayer request. At ito pa ho, nag-iisa siya sa lugar na di kumikilala sa mga tunay na Diyos. So nandoon siya sa lugar na kung saan ang kaniyang mga kasama ay hindi kagaya niya. Ang tanong, bakit napanatili niya ang makadiyos na pamumuhay? Of course, wala ho tayong makikita sa Bible pag binasa natin ang kwento ng buhay ni Joseph, pero sa Bible na kung saan naroon ang kwento ng kanyang buhay, ay mayroon pong hint kung anong uri ng pamumuhay mayroon siya nang nandoon siya sa Egypt. Basahin ho natin ang Genesis chapter 39, verse 9. Sasagutin ho natin yung katanungan na bakit napanatili ni Joseph ang isang makadiyos na pamumuhay kahit nasa gitna siya ng bansa ng mga tao na ni isa doon ay walang kumikilala sa Diyos na buhay. Sa Genesis chapter 39 verse 9, ito ang ating makikita. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you. Yung senaryo na ito yung time na kung saan halos araw-araw ay tinitempt siya ng asawa ng kanyang amo na sipingan siya. Pero ito ang kanyang sabi, there is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. Pansinin niyo itong sentence na ito. How can I do this great wickedness and sin against God? Ulitin ko po yung word. How can I do this great wickedness and sin against God? So diyan makikita ho natin ang kaisipan ni Joseph ay nasa Diyos. Kaya hindi siya maaring gumawa ng isang kasalanan dahil alam niya iyon ay kasalanan sa Diyos. Okay, ituloy ho natin ang nakasulat sa Genesis chapter 39 verse 12. Tingnan niyo itong nakasulat dito. That she caught him, ito na ho yung actual act. That she caught him by his garment, saying, lie with me. But he left garment in his hand and fled and ran outside. And fled and ran outside. Bakit sa Genesis chapter 39 verse 12 ay nasabi niya, nagawa niya itong he fled and ran outside when yung babae na yan caught him by his garment? Ang reason ho niyan nandoon sa verse 39. Buo na kaagad sa kaisipan ni Joseph na hindi siya gagawa ng kasalanan kasi ho iyan ay pagkakamali o paggawa ng kasalanan sa Diyos. Mayroon ho tayong isa pang verse na ating titingnan para maunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Sa Proverbs chapter 16 verse 6, tingnan niyo ito. And by fear of the Lord, one departs from evil. Di po ba dyan sa verse 39, Joseph fled and ran outside? Pag kinunek ko natin yan, dyan sa Proverbs chapter 16 verse 6, it is because of fear of the Lord why one can depart from evil. So dyan, ang dalawang verses na yan, pag ating pinag-connect, makikita ho natin dyan, Joseph fears God. That's why he was able to flee from committing a sinful act against the wife of Potiphar. So sa ating tiningnan, nakita ho natin kung bakit si Joseph ay nakapanatili sa isang makadiyos na pamumuhay because he fears God. Ngayon, tingnan ho natin ang ilang benefits ng mga tao na namumuhay
sa banal na pagkatakot sa Diyos. Tingnan ho muna natin ang Psalms chapter 25, verse 12. Tingnan nyo itong word na to, those who fear the Lord. Okay, ikaw ba na nakikinig sa ngayon? Masasabi mo ba na sa puso mo, ikaw ay may banal na pagkatakot sa Diyos? Pag may banal kang pagkatakot sa Diyos, ito ang bagay na natitiyak ko sa iyo. Ikaw ay gagawa ng paraan para maiwasan ang isang pamumuhay na hindi nakakalugod sa Diyos. At pag ikaw naman ay mayroong tinatawag na banal na pagkatakot sa Diyos, ito ang isa sa makikita natin na benefits. Ito ho, ituloy natin ang basa ho yan. He will show them the path they should choose. Itong verse na to, naranasan ba ito ni Joseph? Yes. Kasi ho, sa verse na yan, makikita natin that those who fear God, ang isa sa mga benefit, tiyak, he will experience guidance from God. He will show them the path they should choose. So sa makatuwid, yung mga tao lamang natatatakot sa Diyos, ang tiyak na hindi magkakamali. Kasi ang Diyos na kanyang pinanampalatayanan, iyon ang magbibigay sa kanya ng guidance, iyon ang magsasabi sa kanya kung alin ang nararapat niyang gawin at alin naman ang dapat niyang iwasan. At iyan ay naranasan mismo ni Joseph. So isa sa mga benefit na makikita ho natin ng mga tao na lumalakad na mayroong banal na pagkatakot sa Diyos ay ito ho, guidance. Pag guided ka ng Diyos, tiyak ho, kung ano ang nakakalugod sa Diyos, kung ano ang nararapat, dahil ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo para magawa yan, isang bagay ang tiyak ho, hindi ka magkakamali sa mga desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. So ngayon, kung gusto mo na sa pandemic na ito, kung ano ang wasto ay yun ang magawa mo, fear God. Kung nangangamba ka, kung dapat ka bang magpabakuna o hindi, if you have fear of God, isang bagay ang tiyak ko, i-guide ka ni Lord kung ano ang nararapat mong gawin. Don't make any decision because of fear. Make a decision in life because you know you are guided by God. And I assure you, dear listener, you will be guided by God if the fear of God is in your heart. Alam niyo, ang lagi nating binabanggit, ang laging binabanggit ng ating senior pastor ay yung Ephesians chapter 1 verse 18. Ang sabi diyan, the eyes of your understanding being enlightened. But I want you to understand na ang mga tao na to ay ito yung mga tao na lumapit na sa Diyos. So there was already fear of God in them. That's why their eyes of understanding was being enlightened. Kasi nauna na ho yung fear of God sa kanilang mga puso. Okay, punta tayo sa verse 34. Ano pang isa sa makikita natin na benefit? Ang sabi diyan, the angel of the Lord, sabi diyan, angel are ministering spirits from God. Ang sabi diyan, the angel of the Lord, that which comes from God to help you, na ang binabanggit dyan ay angel, sabi dyan, the angel of the Lord encamps. Pag sinabi ho natin encamps, ito parang paiikutan ka. So in short, you will experience protection. The angel of the Lord encamps all around. At ito ang gusto ko natin hong makita. Pagka ang Diyos ang nag-ingat sa iyo, you are protected from the top, from the bottom, from your left, right, front, and rear. So ano ang ibig sabihin nun yan? Walang maaring kasamaan na mangyayari sa'yo na hindi ipahintulot ng Diyos. Kasi ho, sabi diyan, the angel of the Lord encamps all around those who fear Him. Ito nga po sana ho makapagbigay sa atin ng encouragement yan. Kung ang takot mo ay sa Diyos, mawawala ang takot mo sa COVID virus. Bakit ho? God can protect you. Ano pa? Mayroon pang karugtong yan. All around those who fear Him and delivers them.
So isa pa sa mga benefit na ating makikita sa verse na yan, there is deliverance that comes from God if the fear of God is in your heart. Ano ang ibig sabihin ng mayroong deliverance? Hindi ipahintulot ng Diyos na mapapahama ka. Hindi ipahintulot ng Diyos na manatili ka sa isang kinakapos na sitwasyon. Mayroong deliverance na magmumula sa Diyos kung ang fear of God ay nasa ating mga puso. Muli, iyan ho ba ay naranasan ni Joseph? Sa makikita ho natin, in the prison cell, God protected Joseph. Ito pa ho, mula nang umalis si Joseph sa Israel, papunta sa Egypt, nakasama ng mga slave traders, iningatan na siya ng Panginoon. Iningatan na siya ng Panginoon nang siya ay nasa bahay ni Potiphar. At maging nandoon siya sa kulungan, nakulong siya hindi dahil siya ay nagkasala. It is a divine will of God. Iningatan pa rin siya ng Panginoon. Makikita ho natin, God delivered him from all of those things. Ang reason ho niyan, ang fear of God ay nasa puso niya. Okay, mayroon pa tayong titingnan na verse sa Psalms 34, verse 9. This is another benefit, dear brethren. Sana ho, kung mayroon man ho tayong katakutan, hindi ho yung COVID virus. Hindi ho yung kahirapan. Hindi ho yung kasamaan na maaring mangyari sa atin sa end time. Kung mayroon man ho tayong katakutan, dapat na katakutan, iyon ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Tingnan ho natin itong Psalms 34 verse 9. Oh, fear the Lord, you His saints. Tingnan nyo yan. There is no want to those who fear Him. Oh, dear brethren, mga mahal kong tagapakinig, ang pangako ng Diyos sa Psalms 34 verse 9, kung ito ay yung panghahawakan, hindi ka magkukulang sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. My God shall supply all your need. Sabi diyan, there is no want. Kung ano ang kailangan mo, ang Diyos ang magkakaloob niyan sa iyo. There is no want to those who fear Him. So ano ang ating makikita na mga benefits? Sa Psalms 25 verse 12, makikita ho natin diyan yung guidance. Sa Psalms 34 verse 7, makikita ho natin diyan that because of a fear of God, God will protect us, God will deliver us. And because of a fear of God, sa Psalms 34, tiyak, mararanasan ho natin ang provision. Mayroon pa tayong isang verse na titingnan, yung Psalms 145 verse 19. Ang daming benefits ang sinasabi ho dyan. Psalms 145 verse 19. Sabi dyan, He will fulfill the desire of those who fear Him. Ano ang ibig sabihin ho niyan? Pag kinonekta mo yan doon sa 34 verse 9 ng Psalms, dahil you will be provided for your needs, your life will find satisfaction. He will fulfill the desire of those who fear Him. Kaya kung ikaw ay mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, ang pangako ng Diyos sa iyo ito ho, He will fulfill the desire, your desire, if you have fear of God. Ano ang kasunod? Meron pa. He will also hear their cry. Ano ang ibig sabihin niyan? He will also hear their cry. There is an assurance from God of answered prayer. Ulitin ko. He will fulfill the desire of those who fear Him. He will hear their cry. Kaya ang mga tao na mayroon hong takot sa Diyos, pag sila ay tumawag sa pangalan ni Jesus, isang bagay ang tinitiyak sa atin ng verse na yan. We could assure of answered prayers from God. At ito ho, tingnan niyo yung last part ng verse na yan. Yung last part ng verse na yan. And save them. Ano ang ibig sabihin nun yan? There is salvation. There is salvation. Okay. I-summarize ko lang ho yung mga binanggit ko sa inyo ng mga benefits na maaring maranasan ng mga tao
na mayroon pong takot sa Diyos. There is guidance. You will experience protection. You will experience deliverance. You will experience provision from God, satisfaction in life, assurance of answered prayers, and salvation. Ngayon, bagamat si David ang sumulat ng Psalms, pero pag in-apply mo yan doon sa buhay ni Joseph na ating tinitingnan kanina, ang lahat ng yan ay naranasan mismo ni Joseph. So ngayon, ang tanong natin kanina, bakit nakapanatili si Joseph sa isang makadiyos na pamumuhay kahit na ang kanyang mga kasama ay hindi mananampalataya, kahit ang nararanasan niya ay hindi magandang sitwasyon sa kanyang buhay? Isa lamang ang sagot ho dyan. Mayroong fear of God sa kanyang puso. So ngayon, if you want not only to survive in this pandemic, hindi lamang makasurvive, no? But you want to overcome and live a godly life in this pandemic, isa lang po ang pwede kong isagot sa inyo. Fear God. Joseph, naka-lockdown sa Egypt. Walang Christian gathering sa lugar na yon. Walang pastor na nagtuturo sa kanya. Walang Christian na pwedeng malapitan. Pero bakit siya nakasurvive sa lugar na yon? Mayroong fear of God na nasa puso niya. At yung fear of God na sa puso niya, ang reason kung bakit ang guidance ng Diyos ay naranasan niya, kung bakit ang protection ng Diyos ay naranasan niya, kung bakit iniligtas siya ng Diyos sa lahat ng kapahamakan, kung bakit ang provision ng Diyos, hindi siya nagkulang sa lahat ng kanyang pangangailangan, bakit sinagot ng Diyos ang lahat ng kanyang pananalangin, ang reason ho noon, he has fear of God in his heart. Dear brethren, like Joseph, pwede rin ho tayo makasurvive sa pandemic na ito kung sa ating puso ay atin pong pagyamanin yung tinatawag natin na fear of God. Kung ang fear of God ay nasa puso mo, hindi ka matatakot sa pandemic. Hindi ka matatakot sa COVID-19 dahil ang Diyos ang bahala sa iyo. Sagot ka ng Diyos, ikaw na isang mananampalataya sa gitna ng pandemic na ito. Wala kang dapat nakatakutan kung ang Diyos ay nasa panig mo. Nawa, ang maikling tiningnan natin ngayong umaga na to ay nakatulong sa pananampalataya mo para mapanatili mo ang isang makadiyos na pamumuhay kahit tayo ngayon ay nakatira sa isang lugar na kung saan naroon ang kapahamakan. Naroon ang tinatawag natin na isang delikadong lugar. Kaya kang iligtas ng Diyos sa pandemic. Kaya kang iligtas ng Diyos sa kapahamakan. Kaya kang iligtas ng Diyos sa takot o pangamba sa buhay kung ang fear of God ay nasa puso mo. Manalangin tayo sa Diyos. Thank you, Father. Lord Jesus, either we will fear you or we will fear the work of the enemy. Kung kami po, Lord, ay natatakot sa iyo, hindi namin kakatakutan ang gawa ng kaaway. Kung kami ay may takot sa iyo, hindi namin pangangambahan ang maaring idulot ng sitwasyon na ito. Kung kami ay may takot sa iyo, Panginoon, hindi namin maaring pangambahan, ma-overcome namin, Lord God Almighty, ang uncertainty ng future. Panginoong Jesus, hinihiling ko po sa iyo, itong fear of God na to, Lord, ang iyo pong pag-ibayuhin, ang iyo pong lalong pagyabungin sa amin pong mga puso. Ito lamang, Lord, ang isa sa maaring pinakamabisang sandata na maari po naming taglayin sa ngayon upang ang kahirapan na aming nararanasan sa aming kapanahunan, ang lahat ng ito ay amin pong mapagtagumpayan.
Father, tinataas ko po sa iyo, Lord, ang lahat ng mga kabahagi ng Congregational Bible Study namin ngayong umaga na ito. Lord, hindi ko man po alam kung ano ang nangyayari, ano ang naranasan nila sa kanila pong mga buhay. Hinihiling ko po sa iyo, Lord, iabot ninyo, Ama, ang iyong mapagpalang kamay. Tulungan sila. Iahon sila, Panginoon. Bigyan sila ng kalakasan. Bigyan ng katatagan. Bigyan ng direction. Ingatan po ninyo sila, Lord God Almighty, laban sa COVID virus, laban sa kahirapan, laban sa takot at sa pangamba na maaring lumalaganap sa aming kapaligiran sa ngayon. Salamat po, Lord, kung kami ay nasa iyong mga kamay. Kahit kami ay narito sa lugar na laganap ang pandemic, Lord, magagawa ninyo kami na ingatan dahil mahal ninyo kami. At yung pag-ibig mo na yun, Lord, ang maaring maging pinakamabisang sandata namin laban sa gawa ng kaaway. Ang buhay namin, Lord, sa iyong mga kamay, ito po, Lord, maggagawa ninyo na ingatan. Salamat sa assurance of being safe. Salamat, Lord, for the assurance of being provided. Salamat, Lord, for the assurance of being guided. Salamat po for the assurance of being saved. Father, I lift up unto you the hearers of your word today. Bless them, guide them, strengthen them, and most of all, my dear Father, let their life become pleasing in your sight, kahit na mayroon pa pong hindi magandang naranasan ang aming mga buhay. Salamat po, Lord. Bless your people in Jesus' name. Amen. Okay po. Muli, good day sa inyong lahat.